Taglay po ang buhay at kalakasan na patuloy niyo mong ibinibigay sa bawat isa. Isang malakas na palakpak po ang iaway natin sa Panginoon. Huwag po kayo titigil ang lahat niyo kasi sinasabi. Malakas na palakpak po! Ang lahat po ay papalakpak. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay maglilingkod. Ang lahat ay magkanalang magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magpatian sa isa't isa. Taglay po ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Jesus, let us bless His name, the highest place. Let us honor Him with the songs of praise. Praise Him, praise Him, praise Him, praise His name. Let us magnify, let us glorify, let the name of Jesus be lifted high. Let us bless His name in the highest place. Let us honor Him with the songs of praise. Praise Him, praise Him, praise Him, praise His name, praise His Sige po, manatili po ang lahat na nakatayo. Kayo po ba ay nagagalak sa umagang ito? Sumagot sila, Amen. May nagagalak po bang nakasimangot? Sabi na nasa likod, nakatayo. Pag tinatanong po tayo, sumagot po tayo dahil binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na eto po, buti po ng Lord na tayo ay nagkatipon-tipon sa iisang layunin. Amen. Ano po ba ang layunin natin? Walang iba kundi mapapurihan po ang ating Panginoon. At siya po ay mapaglingkuran sa pinakamataas na antas ng pagpupuri at pasasalamat. Hallelujah! Amen? Amen! Amen! So lahat po tayo ay handa na. Wala na pong lalabas, wala nang kakain, at ang ating pong baon ay ang ating disiplina at ang ating nag-iisang layunin to worship, to glorify God. At alam po natin na ito ay nararapat para sa Kanya. Amen po ba? Amen! Muli po, alayan po natin ang Panginoon ng the best na balakpak, the best na pagpupuri, pag-awit, pagsamba, nakalugod-lugod po para sa Kanya. Napasalamatan na po ba natin ang Panginoon kaninang umaga, pagmulat po ng ating mga mata? Yes. Amen. Thank you, Lord, for this day na po, for this wonderful morning, this blessed Sunday na muli pong ipinagkaloob sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin, tayo pong lahat ay tumungo. Let us always feel the holy presence of God. Wala po muna tayong ibang iisipin kundi magbigay ng papuri at pasasalamat sa nag-iisang Diyos na mabuti noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Sandali po tayong manahimik. Ituon po natin sa Panginoon ng ating isip at puso. Salamatan po siya, hindi lamang sa mga mabubuting bagay, sa mga pagpapala na ating natatanggap, hindi dahil siya ay tunay na Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat, walang katulad, ang Diyos na hindi nagbabago.
personal po muna tayong dumalog at magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumungo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, dakila, tunay na mabuti, mula noon, ngayon at magpakailan kailan pa. Narito kami, Panginoon, sa inyong harapan. Binigay, Panginoon, ang pinakamataas na pagluwalhati sa nag-iisang dakilang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Sapat ang pag-ibig, sapat ang pagkabay, at nananatiling tunay na mapagmahal. Nandito kami, Panginoon, sa iisang layunin na Ikaw ay mabigyan ng papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsambang na marapat po para sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pag-isip namin sa umaga, tayo po ang buhay na inyong kaloob, ang kalakasan, ang proteksyon at patuloy ng pagkabay sa amin. Salamat, O Diyos, sa kapayapaan, sa kagalahan, na sa inyo lang po tunay namin nararanasan. Salamat po, Panginoon, maging sa mga pagsubok na patuloy na nagpapatatag sa aming mga pananampalataya. Let our minds be filled with your holiness. Let our mouth speak the truth. Let our ears hear the truth. May we walk on your righteous path, O Diyos. At amin pong ipinagkakatiwala, Panginoon, ng mga sandaling ito. Alam namin, O Diyos, na ang bawat kaloob mo sa bawat isa, ang bawat kakayahan, ay sa inyo lamang po nagmula at marapat po na ialay lamang para sa inyo. Dakila ka, O Diyos, sapat ang inyong habag at biyaya. Alam namin, Panginoon, na marami kaming pagkukulang at marami kaming kahinaan. Ngunit ang nakikita niyo, Panginoon, kami mga anak ay patuloy na lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ang ninanais lamang po ng aming mga puso ay mapaglingkuran ka at ialay nawa, Panginoon, ang papuri at pag-awit na nararapat po sa inyo. Kaya naman po ngayong umaga, Panginoon, maghari ka sa aming mga buhay, patuloy mo kaming gabayan at samahan, mula po sa simula ng aming gawain, hanggang sa ito po ay matapos, hanggang sa aming pag-uwi, patuloy mo kaming iingatan, Panginoon, at gagabayan, kasama po at kalakip ng inyong mga salita. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Purihin, dakilain ka at sambahin. At ang lahat po na ito ay samang dalangin namin sa Ama sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ito, inaanyahan ko po ang lahat na maupo. Bukod po kay Tatay Camilo, sino po ang nais na magbalik ng papuri at pasasalamat at maghayag ng dakilang ginawa ng ating Panginoon? Again, when we testify, it's not about us, it's all about God's work. No po, it's all about the finished work of Jesus Christ. Ilalahad po natin kung ano po yung kamanghamanghang ginawa niya sa buhay natin. Kahit po para sa iba ay maliit lang, pero sa harapan po ng Panginoon, lalo pa po tayo, siya ay naluluwalhati, nahayag po yung kanyang katakilaan at kapangyarihan. Kaya po wag po tayong mahihiya. Kasi hindi naman po itinataas natin ang ating mga sarili. No? And every time we testify, nalalaman po ng maraming tao kung gaano kabuti at kamabagmahal ang ating Panginoong Diyos. Amen? Ready na po? Sino pa po? Bukod po kay Nanay Rose, kay Tatay Camilo, sino pa po? Wala na po? Sige po. Atin pong palakpakan at purihin ng Panginoon sa buhay ni Tatay Camilo.
Magandang umaga po, mga kapatid. Ako po ay nandito muli at nagbabalik ng pagsalamat sa biyaya ng Panginoon sa amin at sa atin lahat. Kasi kung walang biyaya ang Panginoon sa atin, wala tayo dito. Kaya, God bless po sa biyaya sa atin ng Panginoon. Ako po ay nagbabalik ng pagsalamat sa ating mahal na Panginoon dahil po nung nakaraang linggo, hindi po kami nakapagsimba. Dahil yung anak ko po, si Katkat, nanganak, kaya hindi po kami nakapagsimba. Nung gabi po, lagi kong sinisilip, tuwing gising ko kasi nagpa-check up nila sila nung Sabado, malapit na daw lumabas yung bata. Hindi ako makatulog ng maayos. Sino ba naman yung ama na may pinagdadaanan yung anak mo, hindi ka talaga mapakali. Bawat gising ko, sinisilip ko na, kumusta na? Wala pa tayo? Hindi pa. Pag gising ko ng umaga, kaaligaga ako kasi magsisimba. Sabi ko, mahal, gising ka na. Manalanong tayo. Pagpasok ko doon sa kwarto, sabi ko, Katkat, parang hindi na madrawing ka ako yung mukha mo Sabi niya, Tay, punta na tayo sa ministry. So, yun po. Dinala ko po sa ministry. Tapos sabi ng midwife doon, antay-antay lang po. Tapos si Virgie naman po ang nakatutok doon sa kay Katkat. Nung sinabi daw ng midwife na baka daw mahirapan si Katkat, pero hindi ko alam yun. Sila lang. Pero ako, kahit nasa kubo-kubo ako, ang aking panalangin po ay sobra. Sabi ko, Lord, huwag mo pong pahirapan yung anak ko. Yan po ang talaga lagi ang aking panalangin. Sabi ko, Lord, ipuin po yung anak ko kasi wala po kami sapat na pera kung sakaling dadalhin sa ibang ospital. Kaya yung sabay din panalangin ni Virgie, nagpapasalamat din po ako sa aking asawa. Dahil lubos po ang tulong niya sa ating pamilya. Pagdating po ng mga alas 8:30, tumakbo po yung manugang ko, Tay, lumabas na po yung bata. Sabi ko, Lord, salamat po. Talagang napakabuti mo po sa amin. Sabi ko, Lord, ang aking pagsalamat po ay walang mapaglagyan. Ang aking saya ay walang mapaglagyan. Dahil narinig ko na lumabas ng bata, sabi ko, Lord, napakabuti mo po sa amin. Kaya, mula noon na nakilala ko yung Panginoon, di na ako nag-atubili na laging lumapit sa Kanya, laging tumawag sa Kanya. Tuwing gising ko sa umaga, siya talaga ang laging bukas ng isipan ko, pagbukas ng mata ko, siya talaga lagi ang aking naalala. Dahil wala po akong ibang masasandalan. Kahit sino, may mga kapatiran tayo, sa pananampalataya, may kapatiran tayo sa dugo. Pero iba po talaga pag ang Panginoon na ang kumilos. Walang imposible. Kaya, mula't simula siguro hanggang sa ako'y kunin ni Lord, dito talaga ako makakalimot sa Kanya at lagi akong nasa presensya niya. Kaya ang aking pong pagpapasalamat po ay sana hindi rin din po ng Panginoon. Alam ko naman po na naririnig ng Panginoon ang aking pasasalamat ngayon. Lord, maraming salamat po sa nagdaang araw, nagdaang panahon, at sa mga susunod po. Kaya sabi ko, tayo mga kapatid, huwag po tayong mag-atubili magpasalamat sa Panginoon. Kahit pagkising lang po. Kasi wala pong iba tayong sasandalan kundi ang Panginoon. Lahat po ng bagay na nasa ibabaw ng mundo galing po sa Kanya. Kaya maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon sa
patuloy na pagkilos niya sa buhay ng bawat isa. God always hears our prayers na po. Never po hindi niya naririnig. Marami pong mga panalangin tayo na akala natin nakapila lang. Pero hindi po. Lahat yan, di ba po, alam ng Panginoon. God is all-knowing God. So, kung may mga panalangin po tayo na hindi dinidinig, it doesn't mean na hindi po iyon kalooban ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na, kung ano po ang kalooban ng Diyos, yun po ang mangyayari. Kasi siya po ang mas higit talagang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. At ang dapat at nararapat lamang po natin gawin ay patuloy na magtiwala. Kung ano man po ang nangyayari sa atin, mabuti man at hindi po yun ang magiging dahilan para hindi tayo magpatuloy at na magpatuloy na manampalataya sa Kanya. Lagi po yung continuous po ang ating pagtayo, pagtindig sa ating pananampalataya. Amen po? Amen. Amen? Amen po? Amen. Sige po. Akin na pong tinatawagan si Nanay Rose. Purihin at palakpakan po natin muli ang ating Panginoon sa buhay ng Diyos. Good morning po sa ating Panginoon, saka sa ating po lahat. Ako po yung magbabalik ng pasasalamat sa Panginoon dahil totoo nga po talaga na wala po tayong maasahan, kundi yung ating Panginoon lang. Kasi itong nakaraang buwan po, napakabuti po ng Panginoon kasi muli niya po pinakita sa akin kung anong kalakas yung prayer. Kasi yung yung anak ko dun sa Japan, di ba? Nung una po, nagkaroon po ng issue nung unang alis niya, napauwi po siya dahil dun sa mga kasamahan niyang mga Pilipino din na mga inggit, gano'n. Kaya nung nakaraan lang, nagpapasalamat ako na mayroong kalungkutan. Kasi, nung umalis siya, talagang pinag-pray ko talaga sa Panginoon na siya ang kumilos dun sa magiging amo niya, sa mga kasamahan niya. Pinakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat sa mga anak niya. Kasi po, nagkaroon po ng isang Pilipino na pumasok doon, pero nandun na dati sa Japan. Parang lumipat lang siya doon sa farm ng anak ko. Tapos, gusto niyang dumikit sa hapon, sa pinakaamo. Kasi nakikita niya na tuwing may meeting, yung anak ko, tinatawag ng amo, magbi-meeting yung amo mga hapon. Isang Pilipino na kasama ng anak, yung anak ko lang ang tinatawag. Kaya sabi nga ng anak ko, gusto niyang dumikit mas hapon, kaso lang, ayaw nung hapon sa kanya. Hindi, ganun na, sabi ko, hayaan mo na siya. Inaawa niya yung anak ko, tapos ganito, kaya siya, may marami siyang kino-comment doon sa trabaho. Sabi ko sa kanya, huwag ka lang makipag-away. Isang beses, nag-aalmusal daw sila, buti ka lang sila talagang mag-away. Mabuti na lang yung hapon, yung pinakamay-ari, nandoon. Sa harap mismo ng hapon, ng amo nila. Sabi ng hapon sa anak ko, huwag kang makipag-away, ayaw mo nakipag-away ka. Hindi, yun yung nangyari. Nag-meeting yung mga yung hapon sa agency. Ang nakakalungkot lang, yung Pilipino na yun, wala pa siya isang buwan, tinanggal na siya. Pinatanggal siya ng hapon. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon kasi kahit saan ka man sulok ng mundo, pag anong pinag-pray mo sa Kanya, talagang tapat siya. Kaya, yung anak ko nga nung kausap ko, parang nagtanong pa siya sa akin kasi yung hipag ko yata ko yun. May kakilalang
yung mga gawa ng kaaway. Gusto niyang gumante. Inuutosan niya ako. Sabi ko, yan yung huwag mong gagawin. Magkakaaway tayo niyan pag yan ang ginawa mo. Sabi ko, di mo ba alam? Sabi kong ganun. Kung paano kumilos yung Panginoon. Hindi mo na nakita, sabi kong ganun. Mismo yung may-ari. Tinanggal yung, yung kasamaan mo. Sabi ko, dapat sa ganun lang, sabi kong ganun. Makita mo kung gaano kabuti yung Panginoon, kung gaano kanya proteksyonan, sabi ko ganun sa kanya. Kaya, talaga sabi kong ganun, ang prayer talagang number 1 talagang sandata natin. Kaya pinagsisigawan ko talaga, sabi ko, Lord, sabi kong ganun, thank you kasi napakabuti mo, napakatapat mo sa mga anak mo. Itong sabi ko itong nakarang buwan, napakadami, yung isa pa, pinagpasalamatan ko kasi dapat ng isang linggo, gusto ko pasalamat kasi sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, na nagpasalamat na rin naman ako sa iyo, sabi ko, pero kaso lang, nung nag-ano nga si Amge, hindi lang yun eh. Dapat malaman ng mga kapatiran mo kung gaano kabuti talaga ang Panginoon. Kasi, nung bagyo po, yung bahay nung nilipatan ni Narot, bago sila lumipat doon, naghakot kami, talagang pinag-pray ko po yun. Kasi doon po sila bantay. Alam ko doon kung anong sitwasyon ng mga tao doon. Pinag-pray ko po yun. Yung bahay na yun. Nabuta pa ako ni Rinolan. Tapos, talagang pinagkatiwala sa Panginoon yung bahay na yun na yung proteksyon ng Panginoon sa bawat sulok ay nandun yung proteksyon ng Panginoon. Kasi nung bagyo po, 4 na araw, pang-4 na gabi, yung bahay nila, yung lock, kasi nakalak po, nakaganon na yung pinapasukan ng lock. Nakatupi na po siya. Nakatupi na. Tapos sabi nga ni Rod, sabi na, nanay, ano kaya to? Parang may nag-attempt na buksan yung pinto. Sabi ko, meron. Sabi nga nila, sabi nga nung may-ari, hindi bata lang yan. Hindi pwedeng bata kasi mataas yan. Hindi yan kaya ng bata. Tapos, doon sa may banda doon yung tindahan, ninakawan po siya ng mga sigarilyo. Nung gabi din yun. Kaya sabi ko, nung nung nangyari na yun, isip-isip ko, sabi ko, tama, sabi ko ganun. Kasi, nung bago kayo umakyat doon, pinag-pray ko yun. Na yung proteksyon ng Panginoon ay nandun sa bahay na yun. Kung ano man ang niisip ng ng kaaway, sabi kong gano'n, ay hindi sila makakapasok dahil nandun sa pinto yung proteksyon ng Panginoon. Kaya sabi ko gano'n, kaya talagang sabi ko gano'n, napakabuti talaga ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon at napaka-prayerful ng prayer natin. Kaya sa Diyos po ang pinakamataas na pabor. Palagi po sa Panginoon ang papurit na sasalamat. Ay itatanong po ako sa inyo. Kayo po ba ay nagtatampo sa Lord pag may mga prayers na hindi natutugon? Sagot po? Hindi. Yung totoo. Yung iba. Yung iba hindi na. Ano po ibig sabihin ng inyong hindi pagsagot? Nagtatampo po? Hindi. Hindi po. Hindi po tayo dapat nagtatampo sa Panginoon. Kasi nga po, God is all-knowing. Siya po yung mas nakakaalam talaga. Siya po ang may control ng lahat-lahat sa atin. Amen? At hindi ko po palalampasin ang pagkakataong ito na magbigay ng paborito salamat sa Panginoon at ihayag yung message na panaginipan ko po last week. Siguro po may 2 o 3 ako na pagkwentuhan. Siguro po dala na rin po ng mga
nangyayari din sa pagiging natin ng mga aksidente na hindi po natin mauunawaan. No? Sa panaginip ko po, nakasakay po kami sa sasakyan na tatluhang, parang sa amin na rin po. Pero napaka-weird kasi po yung pinakakambyo nasa likod, nasa akin po, at nasa anak ko. Ang driver is asawa ko. Kasama ko po ay si Gerald, si Mara sa gitna, si Cesar, si Mitch. Sana wala akong nakita. Si Ate Sylvia. So, nasa isip ko na po, doon sa likod na sasakyan, kapag po yun ay nagalaw, di ba po yung automatic. Pag nagalaw, pwedeng mag-cause ng accident, mag-reverse, mag-drive ng mabilis. Ang weird ulit kasi may D3, mga driver po. May D3 po nakalagay doon sa sasakyan namin. Ibig sabihin, napakatuli na po nun. Kung, di ba po may D1 sa mga driver po. So, D1 po is, mabilis na rin naman po yun. So, nakakapagtaka, di ba po pag may mga panaginip na gano'n, ang weird. Tapos nasa likod po kami dalawa ng anak ko, ni Baby Then, yung asawa ko po, hindi ko po siya masabihan na nasa utak ko na po yun na kapag na gano'n yung cambio, maaari po kaming maaksidente. Pero ayun na nga po, boom. Bigla kong nasiko ko, kasi karga ko si Baby nasiko ko po yung pinakakambyo ng T3. Kumarurot po kami. Tapos nabangga po kami. At sa panaginip pong yun, nakakatakot. Kasi hindi ko po alam kung magigising pa ako. Ano po ba yung message na naisip ko? Ang natatandaan ko po ang sabi ni Bishop Med, every time we interpret dreams, go back to the scriptures. Huwag po sa sarili natin pagkaunawa at huwag natin i-interpret kung ano yung gusto natin pakahulugan doon sa panaginip. Ang message po doon is life is too short. Diba po, ang daming aksidente nangyayari. Hindi po natin nauunawaan na why did God let it happen? Yun po ang laging big question mark. Pero, doon po, na-stop ako doon sa kwento na ano po bang mangyayari sa amin? Kasi nga, totally blackout. Naisip ko po tuloy yung mga nahihimatay. Ganun po ba yung pakiramdam na talagang wala kang nakikita? Puro itim. Tapos, parang gusto ko pong kumising na panaginip lang to. Hindi to totoo. Tapos, pagmulat po ng mata ko, sa panaginip po, sabi ko, buhay pa ako. Una ko po siyempre kahanapin anak ko. Buhay po sila. In the end, para to make it short, buhay po kaming lahat. Pero, ang Ate Sylvia na to po, critical. Sinabi ko po yan sa kanya, hindi para siya takutin. Para po, maging aware kami lahat na talagang life is too short. And I don't want to forget the word of God. Sa awit po yun. Teach us to number our days so we may gain wisdom. At kahit po yung pinakamagaling tao, si Roosevelt, he told the people na ang importante at mahalagang karunungan ay matatagpuan lamang po dito. Walang iba. Kahit po anong posesyon ang hawak natin sa ngayon, ano pong karunungan man, talent. Lahat po ng ito ay basura. Lahat po ng ito ay basura sa harapan ng Diyos. Kung hindi po natin iaalay sa Kanya, yung pong ating buhay, na taglay natin, what's the use of life, no? Sa punto pong yun ang buhay ko, I thank the Lord kasi gising pa ako. Sabi na asawa ko, hoy, gising ka na, tanghali na. Alas 8 po ng sakto ng umaga. Kaya sabi ko, thank you Lord for this day, for waking me up. Kasi halawa po, wala na. Panaginip lang pala. Yan po yung talagang kailangan natin makuhang message doon sa mga
panaginip or sa mga nangyayari hindi natin nauunawaan, isipin po natin na magkaroon tayo ng sense of urgency palagi. Hindi po maaaring bukas na lang ako sisimba, bukas na lang ako aaten ng gawain ng Panginoon. What is happening sa mundo natin? Yakagin mo sa ibang bagay, ang bilis ng tao. Kaya kung minsan, lalo kong gabi, 2 minutes na lang po, 1 minute na lang. Nalulungkot po ako. Every time, nakakarinig po ako ng mga kaguluhan, ng kasiyahang sobra-sobra. Ay, gusto naman po ng Panginoon tayo nagsasaya. Pero hindi po yung compromise po yung para sa Panginoon. Ho. Parang every time we hear the Word of God, tanggapin po natin lalaki yun ng may pagpapakumbaba and then humble ourselves to God and then do na may sense of urgency nga po. Tapos, yung pinakamahalaga sa pinakamahalaga lagi ko pong iniisip is to share the Word of God. Wala pong nakakahiya. Kahit po yung pinakatahimik na tao, dahil makapangyarihan ng salita ng Panginoon, ay lalapit sa isang tao upang ibahagi ang Ebanghelyo. Kaya po, salamat po palagi sa Panginoon, sa buhay po ng ating mga pastor, sa mga manggagawa, na ginagamit niya po para po mas marami pa pong kaluluwa ang maligtas. Kaya po, sa panaginip kong yun, mas lalo po akong nagkaroon ng desire and fire na gamitin po yung buhay ko. Kahit po tayo na-judge, personally, set aside po natin yung kung ano man yung sakit na nararamdaman natin yun. And then God will papalitan niya yun ng katagumpayan, papalitan niya po yun ng joy. Dahil ang joy ay lagi nagmumula lamang po sa Panginoon. Kaya in everything we do it always for the glory of God. Kaya po sa Diyos po, palagi ang pinakamataas ng papuri-pagluan. Tayo pong lahat ay tumayo. Bukas po tayo sa awit 103 verses 1 to 5. Kung dala niyo po ang inyong mga Biblia, atin pong buksan sa awit 103 verses 1 to 5. At sabay-sabay po natin itong basahin ng malakas. Nakita na po, magsabi po ng hallelujah. Amen. Sabay-sabay po tayo. Awit 103 verses 1 to 5. Malakas po. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabuburi niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig ng habag. Sa sarili, ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan, at tulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Purihin pa ang Panginoon sa pagkakasa ng kanyang salita. Palakpakan po natin ang Diyos sa umaga nito. Hallelujah! Hindi natin sasayangin yung oras upang magpuri sa Panginoon. Amen? We may have sorrows and pain, sufferings, but let us all lay it down unto the feet of the Lord. Amen po? Iiwan natin sa Panginoon ang lahat upang sa umagang ito ay malaya natin siyang mapapapurihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! The daily day is the night, but joy comes in the morning. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. We just want to say, yes, Lord, for indeed you are good. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sama-sama po natin, palakpakan natin mga kamay para sa Panginoon. Oh,
see Jesus lifted high. Hallelujah. Let open my see that you can know. It is the way to heaven. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. Above the lights across this land. Let open my see that you can know. It is the way to heaven. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. Hallelujah. We want to see. We want to see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. With a little girl, we'll take it down. Every prayer of power, the weapon, strongholds down. Tumbling down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high. Above the clouds across this land. Now when I see that you can know. It is the way to heaven. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. Come on, we want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. Tuloy ka, my Lord. Hallelujah. We want to see you lifted high, oh God. Hallelujah. Tunay ng Panginoon, nais namin makita ka na itinataas at pinapupurihan sapagkat karapat dapat ka sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba, sa lahat ng pasasalamat, sa lahat ng pagkilala. Dahilan sa hindi mo matapos na kabutihan sa aming buhay, hindi namin mapigilan ang magpasalamat at magpuri sa inyo. Kaya church, sa umagang ito, let us come to the Lord and let us worship Him. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, here we are. Here I am. Here I am to worship you. Open
makita mo ang kadakilahan ng Panginoon. Sing it with your heart. Let us declare, let us shout that our God is so great. Is so great. Hallelujah. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great. Come on, church. How great is our God. How great. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great, how great is our God. How great you are. How great is our God. Hallelujah. Sing with me. How great is our God. And all will see how great, how great is our God. Let us shout for the name above all names. His name is so powerful. His name that brings healing. How great is our It is worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Let us sing how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great you are. How great is our God.
goodness will remain faithful until the end. Purihin ang souls, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, malakpan po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. For He deserves the glory, the honor, the praises and adoration. Oh, purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise God. How great is our God? Kung yan po yung ating itinatanong, really, how great is our God? Ano nga po ba? Meron bang kayang magpaliwanag kung gaano kalaki na ang Diyos? Amen po ba? It is something that cannot be explained. Amen po. Kaya nga, dakila nga po eh. No? God is so sovereign. No? Pinakamataas, pinakamakapangyarihang Diyos. Siyempre, kahanga-hanga. Pag ganun, amen po. Let's give the Lord the best. Love, open His lips. Praise sa Panginoon. So, kahit po sandali ay manalangin. Pagkatiwala po natin sa Diyos ang ating pag-aaral ng kanyang salita. Let us close our eyes once again and pray. Father, we thank you so much for giving us this wonderful day to hear your word again. And Father, we pray that you will be the one, Lord, to teach us the things na nais niyo po talagang ngayong araw ay ipaabot paunawang sa bawat isa. Is thy servant, Father, Lord, upang ang mga salita mo ay patuloy na maitid sa iyo. And we pray, Lord God, to open our minds, our ears, we may hear your word, we may understand, Lord God, your word this morning. Father, thank you so much for this privilege. Once again, Lord, be to you alone the glory, honor, praises, and thanksgiving now and forever. More in Christ Jesus our Lord, we pray to the Father God in heaven. Amen. Panapan po natin ng Diyos. Hallelujah. Sino naman po? Sino po yung first timer ngayon? Yung ngayon lamang po talaga nakadalo ng gawain na ganito? Pwede po ba makita yung mga kamay? Yung nakapagkakataon po na nakadalo ng ganitong gawain? Meron po ba tayong first timer? May bisita po ba tayo? Wala po. So, po, Panginoon, tayo po ay magpatuloy sa ating pong mensahe ngayong umaga at ang ating pong mensahe ay ating pong matatagpuan sa aklat ng Mateo. Apostle Mateo. Mateo chapter 14. Matthew 14. Matthew chapter 14, beginning verse 14 hanggang 21. Mateo 14, mga talata po 14 hanggang 21. Matthew chapter 14, beginning verse 14 up to 21. Ganito pa sinasabi ko sa Tagalog ng Matthew 14, 14 to 21. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Verse 15. Nang dapit hapon, ano na po yan? Yan po yung didilim na. Sabi nga sa Tagalog ay takip silim. Yan po, yan. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang napuok na po ito. Malapit nang lumubog ang araw.
papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin nyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inikutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang mga lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol. Ang bakol po ay kain. Kumbaga po, yan po yung ating pong mas madali na rin maintindihan. Yung pinaka-bakol na tinatawag po ay kain. 12 bakol ng pinapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. So, feeding of the 5,000 people. Pagpapakain ng 5,000. So, ang pinaka-mention po dito talaga is 5,000 daw. Pero ang sabi, yun yung nakakain. 5,000 bukod pa sa mga babae at mga bata. Ibig sabihin, yung 5,000 lalaki lahat. Tama ho ba yun? Pagkatapos, may mga babae pa na hindi naman sinabi kong ilan at may mga bata na hindi rin sinabi kong ilan. So, ang pong tinitingnan sa mga kainan po, ang mga bata marami rin. Kung ako po yung tatay, ako po hindi na pupunta sa kainan kung ako lang yung kakain at yung mga bata hindi sasama. Ano po? Hindi po ba? Ganun po, no? So, kung sasabihin natin na 1/3 noong total number ng mga tao ay may dalang mga batang tinitigisa, so maybe nasa sa mga nasa sa mga 6,000 na yan. No? Isipin pa ay yung mga babae pa. Okay. Sabihin na lang natin, mahigit 5,000. Amen po? Mas madaling anuhin yan eh. So, kung titingnan natin yung pong pagkain nila, ay 5 daw na tinapay. 2 isda. Pag tinignan niyo po yan sa aklat po ni San Juan, ni St. John, si Matthew, Mark, Luke, and John, binanggit po lahat itong kwentong ito eh. So pag po doon sa Book of John, makikita natin doon na yun pong 5 tinapay at 2 isda ay baon lang ng isang paslit na totoy. Baon lamang ng isang batang lalaki. Now, kung titignan po natin, yun po bang batang lalaki na magdadala ng kanyang baon? Magdadala po ba kaya yun ang sosobra sa kanya? Sa palagay natin. So, hindi talaga, no? So, kung meron siyang kapatid, o kung meron siyang pinsan, o meron siyang kaibigan na isasama na niya dun sa kanyang dala-dala, hindi pa rin yung sasapat sa 5,000. Common sense naman po. Ito po ba? So, ito po isang miracle. Isa po itong kumbaga, kamangha-manghang gawa ng Panginoon, kababalaghan ba? Pag sabi natin, himala na ginawa ng Panginoon, noong yung mga 5,000 mahigit na binanggit na mga tao ay sumusunod sa Kanya. Kasi noong time na yon, talagang ito yung panahon na talagang grabe po, aktibo talaga ang Panginoong Hesus sa pagpapagaling ng mga may sakit. At talagang yung mga kababalaghan po ay nakikita na pe-perform talaga. So, dinudumog siya ng mga tao. Ang daming may sakit ng panahon na yon. Sa panahon natin ngayon, nakakita lang ng magician, talagang pinagkakalipon po na yan, Yung mga magician lang sa palengke, nagtatanggal sa mga liwasang bayan, tatanggal sa plaza, sa pagmipiestahan, na may mga mga okasyon. So, dinudumog, no? Ito pa ba kaya naman sa panahon ng Panginoong Hesus, talagang literal. Kumbaga, right before your eyes, talagang gagaling ang mga may sakit. Papalayasin talaga yung demonyo, Talaga namang, pag hindi ka naman talaga na halina na ikaw ay lumapitin at kung ikaw siguro ay may karamdaman sa panahon na yun, talagang
talagang hindi ka siguro mauunahan sa pagpila, kung pumipila pa, no? So, makita natin doon na ang daming mga tao, but the problem is that yung pagkain. Alam niyo po, tayong mga Pinoy, ang Filipino context po ay ganito. Pag tayo ay dinagda ng bisita, pagkatapos po ay hindi po nagpasabi na darating sila, ang sasabihin, para ba tayo aligaga sa pag-prepare, ando na lahat ay kumbaga, gumastos na nga tayo, everything, nag-abala, ang dami na ng pagkain, tayo pa mga Pinoy, pagpasensyahan niyo na po ang aming nakayanan. Sa susunod nga po naman kayo naman po magpaparamdam na kayo darating ng hindi lang ganyan. O talaga na mga natibawa gano'n, no? Sa nalala ko, yung pong nag-IJP po sa aking group, si na Timaran, ay nag-ano sila ng ilang araw sila sa grupo ko. So, pagdating doon, nakita lang na dumating kami, may kasama akong iba, may nagdala na kaagad ng saging. O, ipapadala mo to sa kasama mo pag-uwi. And yung sumunod, sabi ko delikado ka sa susunod, baka manok na buhay, ipapadala. So, ganyan po tayo mga Pinoy, di ba? Mahilig tayong, tayo po yung pinakamatindi mag-entertain ng bisita po. Pinaka-hospitable nation po tayo sa buong mundo. Yun po ang sinasabi. Ano ako yung naniniwala dyan? Proud to be Pinoy. Di po ba? So, purihin po ang Panginoon. So, dito, makita natin ang problema yung pagkain. No? Ang laki ng demand. Ang talagang, yung pangangailangan ay sobra. Imagine 5,000. Kaya nga kumbaga itong mga alagad, nag-umpisa po silang mag-alala noong didilim na kasi sabi nila, ito po yung ilang na lugar. So pag sinabing ilang, ay wala, malalayo yun sa tindahan. Wala sa kabihasnan yan. Kumbaga hindi nasa gitna ng bayan na kahit saan ay pwede ka makabili ng pagkain na luto, na ganyan, na kumbaga yung mga instant na bubuksan na lang at kakainin. So sabi ng mga alagad, alisin na po ninyo mga tao para po ma-provide yung mga pagkain. So, ang pinaka-problema nila sa pagkakataong ito ay yung pagkain. O, yun lang naman talaga na-mention dun Kaya nga, kumbaga, ang highlight dito ay yung himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na pinakain niya yung 5,000 kataong mahigit. Ano po, 5,000 yung lalaki, may mga babae pa at bukod pa sa mga bata. So, malaking higit talaga sa 5,000 yan. So, makita natin ngayon yung sitwasyon, kumbaga, kailangan po dito yung tinatawag na solving life problems. At tayo po ay kadalasan dumarating sa ganyan. Solving life problems. Meron po tayong mga panahon sa buhay na mapapalagay tayo dun sa isang kalalagayan kung saan ay yung ating problema ay naghahanap ng solusyon. At this point in time, makikita natin na ang problema po ng mga alagad na idinulog nila sa Panginoong Jesus ay yung problemang kakulangan sa supply ng pagkain. Malinaw po na ang kwento, noong nagtanong, sino may dalang pagkain dyan? So makikita natin na yung bata lang ang may dala. Isang bata na may dalang pagkain among the more than 5,000 people. Ito po ay napaka-critical na kalalagayan. Ito ay napakahirap talagang isolve. Na kahit marami kang pambili, hindi ka basta makakabili. And can you imagine, kung sa isang pagtitipon ay naandun yung 5,000, mga kapatid, siksikan yan sa daan. Pili ay pagkahaba-haba at kailan makakabalik yan? Ay didilim na. Hindi po ba tayo po sa Pinas, kailangan mo pagsapit mo ng 7 p.m. ay tayo po ay naghahapunan. Hindi ko alam kung anong oras kayo naghahapunan. Baka alas 11 na ng gabi kasi text kayo ng text at abala kayo sa ibang mga bagay. Pero po ganito po ang almusal po natin mga kapatid. Sa umaga, yan po anong oras po dapat na almusal? 7 o 6. Putuhan nga. Hindi, iba-iba na talaga ngayon Ang kain Ano po? 7 ng umaga ang almusal. Sa tanghali po? Well, madali natin tandaan. Sa hapunan po? 7. So, merienda po? Sa umaga? Alas 10. Kami naghahawak ng tao kaya alam namin merienda. So, sa hapon? Alas 3. So, midnight snack? Alas 7.
Midnight snack ay, alas 7, ano? Ang galing ano. So, yan. So, yun po, ang dapat alam po natin, pag sabit ng 7, maghahapunan, didilim na. Sa panahon natin ngayon, yung didilim na, magse-7 na. Tama po ba ako? O, sabihin na natin 6, paagahin na natin. Kunwari December. Ayan. 6. Abay, isang oras lalakad, makabalik kaya yung kaagad? Hindi po makakabalik agad yun. So makita natin yung kalalagayan kung saan, sabi doon ay, nakita niya napakaraming tao. Tapos siyempre, alam niya pangangailangan, may mga sakit, pinagaling niya. Verse 15, ang dapit hapon, may lumapit sa kanya, mga alagad, sinabi nila, ilan na po ito, malapit na po lumubog ang araw, papuntahin na po ninyo sa mga ngayon ang mga tao upang makabili ng kanilang pagkain. Pero pagdating po ng verse 16, sabi doon, hindi na sila kailangang umalis pa. Ano kaya kung marinig natin ito? Halimbawa, nandun tayo sa isang gathering, pagkatapos, lapit kayo kay Pastor, mapakain na natin ng mga tao, wala talaga tayong pagkain. Hindi na sila kailangang umalis pa. Baka mag-isip kayo, baka kalokohan to. Kayo na lang dyan, ako'y uuwi na, ako'y kakain na, ako'y nagugutom na. Sa 5,000 mga kapatid, higit sa kalahati nyo na reklamador, amen po doon. Mga Pinoy yan, pero ugaling Israelita yan. Yes, pag ang tao ko'y gutom, mainit ng ulo, tama mo ba ako? Naku, babait lang iba. Okay para. Pero minsan sasabihin natin, tumabitabi ka dyan, ang tingin ko sa'yo, kanin lang eh. Di ba? Pagkagutom na, ayan. So isang napakalaking problema po ang kanilang kinakaharap during that time. No. Pero sa madaling salita, ganda po ng pagkakasabi ito sa bandang dulo, verse 20. Kumain silang lahat at nabusog. 5 tinapay. 5 tinapay at 2 isda, makakakain lahat. So talagang ang kailangan po yung mala pagdating ng ganito bagay. So sumatotal mga kapatid, sa buhay natin ay dumarating po ang mga problema na kailangan pong lagyan ng solusyon. Kaya po ba? And using this passage, using this story, so meron po ditong nire-recommend 5 steps on how we solve our life problems. No? 5 steps on how we solve our life problems. Kung paano po natin susolusyonan po ang ating na-encounter na problema gamit po ang mga talatang ito. Una, be sure that the presence of the Lord Jesus Christ is there. So tiyakin mo na nandoon ang Panginoon. Tiyakin mo na naroon ang Panginoong Jesus. Verse 14, ang sabi, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong niyaon. Andoon ang Panginoon. Andoon ang presensya ng Panginoong Jesucristo. So, wag mo kaagad poproblemahin ang problema. Baka naman hindi talagang problema yun. So, sa unang tingin po, mga kapatid, paano yan? At yun po yung problema ng mga alagad. Wala tayong ipapakain. No? Wala tayong mabibilhan. Ilang na po ito. No? Pag sinabi pong ilang yan po ay disyerto, mga kapatid. O wala halos puno dyan. Saan ka kakain dyan? Walang bungang kahoy dyan. Wala mang puno, yung bunga pa kaya. Di po ba? So, unang bagay na dapat nating laging tiyakin. Si Jesus ay nandyan. Yan po. Ang presensya ng Panginoong Jesus ay nandyan. Yun po ang unang makikita natin doon sa mga talata. Pangalawa po, na makikita natin ay verse 15. Pangalawa pong makikita natin na step sa pag-solve ng problema. Hindi po ito napakahaba ang ating sa inyong mga ito. Pero nang dapit hapon, na lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilan na po ito. At malapit na lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang pagkain. Pangalawa po, mga kapatid, na step kung paano po sinusolve ang problema. Dahil nandun si Jesus, come to Him. Come to Jesus and ask His instructions. Come
Come to Jesus and ask instructions. Panginoon, magkapit hapon na po. Ito ang problema natin. Yan ang sabi ng mga alagad. Tusa naman niyo ang mga tao. Kalabas na, pabili ng pagkain. Yan. Pagkatapos, ano po nangyari? No? Sabi doon, sinabi nila, ito na po ito, lapit na lumubog ang araw. Pupuntahin na po ninyo sa mga layon ang mga tao upang makabili ng kanilang pagkain. Verse 16, hindi na sila kailangang umalis pa. Ayun pala ang napakagandang bagay, mga kapatid. So, ang ginawa nila, dahil naroon ang Panginoon, sila ay lumapit. Na mga kapatid, ito sa buhay po natin nangyayari po ito. Hindi ba alam ng Panginoon kung ano ating kinalagayan? Alam, He's a knowing God. Walang bagay na hindi niya alam. Pero alam niyo po, most of the time, ganito po ang ginagawa ng Panginoon. Kanyang hinihintay na tayo po ay magsabi, na tayo po ay humingi. Tama ba? Ang akin pong anak ay hindi ko basta binibigyan. Bagaman kung hindi ko naman talaga pwedeng binibigyan. Pero gusto ko pong nagsasabi. Gusto ko, para makita ko, sakto, kung ano yung kanyang kailangan. Kaya lang, itong bandang huli po, yung kinakabahan na, basta po siya ay nagsabi. Tapos sabihin, napakaraming papuri. Ang gwapo ko talaga ng daddy ko. Sabi ko, na, magkano kaya ang halaga niyan? Kasi alam ko, hihingi yan. Ayan. Ito pa naman yung bata na kung ano ang ibigay mo, gagastusin lahat. May hindi na natin sa akin mga tatatawa na ako. Diba? Tama ako? The feeling is mutual. Diba? Wala kang problema. Huwag kang mag-alala. Pusin niya yan. Therapy. Ibigay mo na ang kaya mo. Pusin niya yan. Ano lang, pag-ising ng umaga eh. Binati pa kami ni Tatay Camilo. Napakasit naman ng mag-ama. Nagsasara na magbubukas lang ng tubig si Daddy eh. Talaga naman eh. May anak pa sa akin. Eh na malapit na kami pabalik. Sabi niya, Daddy, mamaya. Alam mo na, yun ang abay sinasabi ko eh. Ako. Anyway, salamat sa Lord. May mapalit na akong ngayon. Ay, purihin ng Panginoon. So, ang Panginoon ay natutuwa kapag tayo po ay lumalapit. Tayo po ay actually, inutos yun. Sabi doon, lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon. Umanap, umatok, sabi doon, ang lumalapit, ang umahanap daw ay nakasusumpong. Ang humihingi ay binibigyan. Ang kumakatok ay pinagpupuksan niya. So gusto ng Panginoon tayo kumakatok, humihingi, lumalapit sa Kanya. Amen po ba? Libre po ang paglapit sa Panginoon. Naho, alam niya kahit bilyon na bilang ng tao, alam niya kung sino humihingi. Amen? Ito yung maganda sa Panginoon. Kahit nakikipagsabayan ka doon sa karamihan na humihingi, kahit na tayo naghihingi yan, alam ng Panginoon kung ano talaga ang specific na kailangan mo. Amen po ba? So out of billions of people crying out unto God and asking something, so He knows kaninong boses iyon. Amen po ba? Yun ang husay ng ating Panginoon. Ganon katalas yung kanyang pagdinig sa paglapit natin. Ganon kakilala niya ang tinig ng kanyang mga anak. Amen po ba? Sabi po ng Book of John, sabi ni Jesus doon, my sheep hears my voice and they follow me. At sabi niya, kilala ko ang boses ng aking mga tupa. Kung paano kilala ng tupa ang boses ng kanilang pastor. Amen po ba? Ang Panginoon, ang ating pong dakilang pastor. Kilala niya yung boses natin. Gusto niya lumalapit tayo. At hindi niya maaaring hindi marinig every time na may kailangan tayo sa Kanya. Ito yung ginawa ng mga alagad. Sila ay lumapit sa Panginoon. Kaya nga naman, makikita natin na nung sila ay lumapit sa Panginoon, binigyan sila ng instruction. So sa panahon natin ngayon,
lapit tayo sa Panginoon, no? At patuloy na sabihin natin kung ano yung ating sitwasyon. Alam niyo po, minsan sasabihin natin, wala naman ang Panginoon ngayon. Yes, naniniwala naman tayo. Alam naman natin lahat yan. Pero minsan, ipapaalaala sa iyo ng Panginoon, di ba sinabi ko sa iyo sa ganong talata ay ganito? Bibigyan ka ng instruction. O minsan lalapit ka doon sa isang kapatid na po pwede mong lapitan and then bibigyan ka ng advice. Nagagamitin din ng Panginoon. Kasi tanda natin mga kapatid, ang mga pastor ay ginagamit ng Diyos para bigyan kayo ng instruction. Pero hindi kami laging nandyan. Kung hindi kami laging nandyan, may somebody na ibibigay ang Panginoon sa iyo para magbigay ng direksyon sa iyo. Amen po ba? At minsan yung kanyang mismong salita. And minsan yung tinatawag natin the small voice of the Holy Spirit ay nagsasalita. Ganito ang gawin mo. Wala ka makakabig na Bible, wala doon. No, walang somebody na nakapaligid sa iyo. Ikaw ay mag-isa. Pero ang banal na Espiritu ay magtuturo ano ang dapat mong gawin. Eksakto doon sa Panginoon. Ayan po ba? Kaya nga, pagka po sa panahon natin ngayon, no, ang paglapit natin sa Diyos ay sa pamagitan ng banal na Espiritu, bigyan niyo po ako ng direksyon. Ano po ba dapat kong gawin? Bigyan niyo po ako ng karunungan. Ask the Holy Spirit to guide us. At makikita natin na andoon ang pagtugon. Yan sa ating bibigyan tayo ng instruction. Kung paano yung mga alagad ay lumapit. Kung paano yung mga alagad ay humingi ng direksyon sa Panginoon at binigyan sila ng direksyon ng Panginoon. Yun po yung makikita natin mo. Pangatlo, mabilis na po tayo, sabi ko sa inyo. Sa verse 17, makikita po natin yan sa verse 17. Ano? Nung masabi sa verse 16, hindi na sila kailangang umalis pa. Sinabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Okay? Verse 17. Sumagot sila ni 5 tinapay at 2 ang isda natin. Ayan. So, makita natin doon kung saan ay iba ang tugon ng Panginoon. Pagdating po ng verse 18, makita natin, dalhin nyo rito, sabi niya. So, ano ba nakikita natin yung mga kapatid dyan? So, dapat, mula doon sa verse 17 hanggang 18 ay makikita po natin ang idea, know with what to have. Kung ano ba ang meron dyan. Sa panahon po ni Moises, yung tungkod, pinapakinabangan niya. Ano meron ka? Tungkod. O yan na gamitin mo. Diba? Dito sa panahon ito mga kapatid, so 5 lamang po yung tinapay, dadalawa yung isda. No? Mula doon, alamin mo kung ano yung meron ka. At doon ka mag-uumpisa. So bigla ko naalala, I prepared this message. So, yung pong noong pong una tayo magkaroon ng gawain dito. Way back 2011. Ang first worship service natin na ginawa po doon sa harapan ng bahay ni Ate Sheila, ng Bugat. Ang una po nating sound system doon ay yung karaoke luma. Nasaan na po ba yun? Wala na. Tinapon yata ninyo eh. Sinama niya yata sa basura eh. Ang biro ko pa naman kay Rachel na isang araw ay ilalaminate na natin yun eh. Kasi ano yun, dadali natin kaya sa museum. So merong history, merong malaking history sa likod doon eh. Ano? So may sentimental value yun. So alam niyo po kung ano yung meron noon, sila namin ginamit. No? Alala ko, natandaan pa nila, nagawa po ako ng beatbox. At yung pong beatbox na yon ay naging upuan pa dito sa drums na wala pa tayong upuan dyan. So nagyan namin ng string sa loob, nilagyan ko pala kasi ako nagawa. Isang napakasimpleng beatbox na kasi baba lamang po ng isang ordinaryong upuan ng bata. So yun po, doon po nag-aral si Kuya DJ ng pag-beatbox hanggang natuto na mag-drums. So, hindi ho tayo lumapit sa napakalalaking churches para manghiram. Hindi ho natin inugali yan. No? Kasi naniniwala tayo that our God will provide. And then, nangyari naman talaga. Ano po? Dumating yung panahon, yung drum set sa Alfonso, sa Mother Church, sa kulay pula, na doon din kami lahat natuto. Ano po? Yun po ay 1997 po. Pinili 12,000. So, tanda yun.
Ayan, dinala dito. Dito rin halos sila natuto. Sina DJ, yung ating mga drummer, sina Kuya Intin, so sina Burno, sina Marlo. Ang dami. Ang tanong ko ay nasaan na kaya sila? Magandang na itatanong para malaman natin kung nasaan. Ang dami nang naging drummer doon sa pulang iyon. Ito na po ngayon, meron na tayong itim. Pagka lumalumanong sa Alfonso, baka dali na ulit din eh. Hindi na tayo bibili. Pero pag nalumaho yan, at wala akong nagbibigay, hindi tayo bibili. Tama po ba? Sabi nito, bye. Pero saan tayo nag-start? Kung ano yung meron tayo. Di po ba? So mga kapatid, alamin mo kung ano yung meron. Pwedeng doon mag-umpisa. Huwag mong lalaang-lahangin yun. Huwag mo i-underestimate ang pwedeng gawin ng Diyos doon. Doon po sa simple natin pong instrument na yon na minahal natin na mahabang panahon, naghiwalay na tayo noong anayin na at nagkatanggal-tanggal. Ito, hindi makagat ng anay ngayon kasi hindi na yan kahon. So, po rin po, Panginoon. So, doon sa mga alagad, makita natin ang yung 5 tinapay at 2 isda ay meron silang ganon. And then, mga kapatid, isa pang prinsipyo po na makikita natin. 4th step, give what you have to Jesus. Yun ang sasabihin mo, yun ang ibibigay mo sa Panginoon. Kung yung isda, ito po ang isda. 2, at yung tinapay ay 5. No? Sabi ng Panginoon, dalhin nyo dito. So kung ano yung meron, dadalhin natin kay Jesus. Minsan, ali talaga ng ating pong budget. Yun ang dalhin natin kay Jesus. Pag tayo mag-attempt ng malaking budget, kung hihiramin pa natin ito utangin sa iba. Tama po ba yun? Hindi tayo magiging patotoo niyan. So mahirap po tayo, nag-umpisa po tayo ng utang. Di ba? So God will provide. So dinala nila kay Jesus. At ang ginawa ni Jesus, ano po, makita natin, yun, dinala nga kay Jesus, pinaupo sila sa damuhan, kinuha na ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-pira sa i-distribute na ngayon po sa mga alagad, o sa mga tao na noon ay pinaupong tumpok-tumpok. May tig sa sandaan, may tig ganito. So, talagang may sistema yung distribution ng pagkain. So, yung kung ano yung meron, okay, pagkatiwala mo yan sa Diyos. Yan po yung ating pong point number 4. 4th step. Kailangan i-alay mo yan. Yan ang ibigay mo sa Panginoon. Diyan mag-uumpisa ang Panginoon kung paano tayo pagpapalangin. So, purihin po ang Diyos sa ganun pong kanalagayan. Ano ang meron ka ngayon? Huwag mong tignan yan na napakaliit. Huwag mong i-underestimate yan. I-alay mo yan sa Diyos. Panginoon, eto po, ikaw na po ang bahala kung paano ito dadami. Baka yan po yan ay puhunan. Baka po yan ay kapital mo sa negosyo. Ang liit. Lord, ang liit lang ito, pero alam kong kaya mong paramihin ito. So, bisan opportunity yan, Lord, huwag kang magre-reklamo. And huwag mo din pong underestimate ang Lord. Bakit bibigyan mo naman ako ng opportunity? Ang liit-liit lang. Yun po bang lumalaki? Alin po? Yung malaki o yung maliit? Yung maliit. May kasabihan po tayo sa Pinoy. Alin daw po ba yung nakapupuri? Yung maliit. Huwag po kayong lalapit sa akin isang araw. Pastor, samahan mo ako sa ospital. May puwing ako. Ano ba papasok sa mata mo? Nyug. Sisinturunin ko kayo. Diba? Pastor, ako'y nag-grinder. Natapsik ako. Ay, tara na sa ospital! Tama yan! Pastor, samahan mo ako sa ospital. May puwing ako. Ano puwing mo? Nyug. Pastor, pumasok yung jack sa mata ko. Napuwing ako ng jackhammer, Pastor. Hindi na nakakapuwing. So kung ano yung maliit, yun ang ating dating sa Panginoon. Tama ko ba? Yan.
Lalo na wala lalapit sa akin, Pastor, napuwi ako ng scaffolding. Ginigising ko na ang buhay. Bago natin pagtitingnan agad ang malaki, marami po ba yung 5 isda? Ano mga kapatid? Dahil bago ng bata, ganito ko in-interpret yun. Mga kapatid, hindi gulyasang ang lalaki yun. Lalong hindi yun pating. Maybe dilis. 5 eh. Yung bang inyong anak ipagbabaunin nyo ng tulingan na ganggabaraso, 5? Sige nga po. Marami. Malamang ano yun eh, sapsap eh. O dilis, maliliit, pang bata lang talaga. Kasya lang sa kanya yun. Pero sadya po ang bata po, sadya po ang Diyos ay napakarunong at napakamakapangyarihan. Can you imagine? Hindi nag-resist yung bata na ipagkatiwala at ibigay yung kanyang bakod. Naisip po ba, saan mag-uumpisa ang Panginoon, na ipakita sa mga alagad kung walang pag-uumpisa ang gano'n? May bata, may isang body na gano'n, may dalang maliit na bagay. Pero nakikooperate yung bata. Ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa Panginoon. At doon dumami. So, binigay. Kung ano meron, katiwala mo ibig sabihin sa kamay ng Panginoon. Bahala siyang magparami. Pag naman sobrang dami, bahala din siyang magpaunti. Pabawasan niya, ibigay sa akin. Agree kayo? Ako, Pastor, ayaw mo ba? Okay lang po. Pati-pati tayo. Okay? Give what you have to Jesus. Yun po yung point number 4. And point number 5, the last point is that obey what Jesus commands. Kailangan po pag pinagkatiwala mo sa Panginoon yan, pakinggan mo kung anong instruction again. Kung ano uli ang sasabihin sa iyo ng Panginoon. So noon, doon sa verse 18, makita natin doon, dalhin nyo rito, sabi niya. O di, nag-utos ng Panginoon. Verse 19, ang sabi, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniputos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Inutusan ng mga lahat, ipamigay nyo na. Then kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga bata at sa mga babae at mga bata. May napansin po ba kayo doon sa bandang dulo doon yung tinipon? Hindi po sinabi dito na nakatipon sila ng 12 bakol, 12 kain na sumobra na pagkain na pagkalalaking isda. Napansin niyo ba yun? Na natiling pira-piraso. Makita po natin, ang Panginoong Jesus, hindi siya pasikat. Napansin po ba natin yung simplicity of our Lord? Na hindi kanya pakikita at pahahangain ka. Hindi niya intensyon pahangain ka. Ang intensyon ng Panginoon is pakilala niya kung sino siya. Ang intensyon ng Panginoon is makinabang ka. Kaya yung pagpapahanga at pagkamakasarili, wala yan sa konteksto nito. Amen po ba? Simplicity of the Lord Jesus Christ in providing your will. Amen. Napansin ko po yun? Napansin niyo ba yun? Sabi po doon, tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. Hindi makahalata ng mga alagad ang pagdami noon. Ang Panginoon ay hindi pasikat, hindi din siya magkikero. Na naglalaglag ang pagkalalaking dabyahan ng tinapay galing langit at mga isda. Banyera, no? Umupo kayo ang magbibigay sa kanila. Hindi na kailangan ibalis. Simple kain ang dumadami. Minsan, naisip ko tuloy, Lord, sa mga panahon na kami nagbubudol pa, yan kaya yung mangyayari? Sino may sabi hindi? Yan po, hindi naman siya nagbago. Wala noon, ngayon at magpakailan na.
Amen. Pero kayo naniniwala mga kapatid, hindi po ito gagawin ng Panginoon. Ako'y naniniwala. Sa time natin, you know why? Nakatira po tayo sa city. Kabila po, mabibilang gusto. Amen po ba? Hindi po kailangan pagpira-pirasuhin. Kasi hindi pa po tayo ngayon namamalimos ng ating kinakaan. Ano po ba ako? Diba? Wala pa po akong narinig, Pastor. Wala nang dumating ako dito. Kami po isang linggong hindi kumakain. No! Wala pang ganun eh. At buhay pa tayong lahat. Ang lulusog pa. Amen? O hindi kailangan paramihin ng paganoon. Pero the truth will remain the same. Hindi siya nagbago mula noon, ngayon at magpakailantin na pa man. Siya yung provider noon. Siya yung ngayon, bukas at magpakailantin pa man. Siya yung kinailangan ng mga alagad noon. Noong panahon na yon, ang presensya niya ang napakahalagang elemento ng pagpapakain ng tipo. Nilapitan siya ng mga alagad at hindi sila itinaboy ng panahon. Ngayon po, itataboy pa ba tayo ng Panginoon sa Kristo? Na tayo naman ay kanya rin mga anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Di po ba? Bibigyan niya pa rin tayo ng instruction ngayon. Pwede pa rin natin pagkatiwala at ibigay sa kanya kung ano ang meron natin ngayon. In the same way, ganito pa rin po ang atin po gagawin. Sundan natin at pakinggan, unawain kung ano ang kanyang itinagagawa ngayon. Amen po ba? So noon, pinakain yung 5,000, yun ang problema noon. Ngayon po, hindi naman lahat ng ating problema ay pagkain. Pero si Jesus pa rin po at ang kanyang presensya ang ating kailangan. Ang kanya pa rin pong pamamaraan ang ating pong kailangan. Yung pa rin pong kanyang instruction ang ating pong pa rin kailangan. Yung ating puring pagsunod sa kanyang sinasabi hanggang ngayon, ang ating din po kailangan. Dahil po, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, bukas at magpakailan kailan pa man. Kung paano ang mga alagad ay napagpala, ibilit ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Ang nag-iisang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos pa rin natin ngayon. Ang Diyos at Panginoon ang mga alagad. Ang ating pa rin Diyos at Panginoon natin ngayon. Ganun pa rin po. Kung si tapat noon, tapat pa rin siya ngayon. Kung paano ang namuhay ang mga alagad noon na may sapat na provisyon, hindi sila nagkulang, hindi pa rin magkukulang ang kanyang mga anak ngayon. Ang kailangan lang po natin lagi ay maunawaan na kailangan natin ang Diyos ang naririyan. At kung loobin man, mangyari man na wala na ang lahat ng bagay, ang meron na lang po ay ang Panginoon. Huwag po tayo mag-alala. Alam niya ang kanyang ginagawa. Meron siyang sariling kanyang kaparaanan kung paano lilin ang ating pangangailangan. Kung paano siya tutugon sa panahon na hindi natin kontrol ang lahat ng ating bagay na ginagawa. O so yung ating sitwasyon, nasa isang sitwasyon tayo na tanging ang himala lang ng Diyos ang ating kailangan. Yun po ay sample pa lamang ng pagpapakita na walang bagay na imposible sa Diyos. Ang tanong ngayong umagang ito, ano ba ang kailangan mo sa Panginoon? Pagkain ba, financial, kalusugan ba yan? Sabihin mo ng lahat sa Panginoon. Sagot ka niya sa lahat ng bagay na yan. Hindi lang sa material na pagkain, material na bagay mo siya maaasahan. Sa lahat ng pangangailangan mo sa buong buhay, spiritual, physical, lahat ng bagay na maiisip mo, sagot yan. Amen po ba? Amen. Ang hali po, papalato. Sa kanya po ang